Proyekto Helmo. Magandang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po si Abby. Isa akong katutubong Aita na naninirahan dito sa Porac, Pampanga. Kumakailan lang, nalaman ko itong channel nyo. Aksidente ko lamang napakinggan ang kwento nyong nang minsang ibahagi ng kaklase ko sa kanyang Facebook ang link ng isa sa mga kwento sa channel nyo. Nang malaman ko na maaaring magpadala sa inyo ng mga true stories ay naisip ko na isulat itong kwentong na ikwento lang din sa akin ng lolo ko nung nabubuhay pa siya. Karanasan umano nila ito ng ilan sa mga katribo namin. Tungkol ito sa tinderang walang anino na madalas magbenta sa lugar namin. Kung hindi ako nagkakamali, ay nangyari ito noong dekada 50. Binatilyo pa lamang noon ng lolo ko na si Lolo Kaloy at ang kapatid nitong si Lolo Boy. Pareho silang nakatira noon ng tiyuhin at tiyahin nila na kung tawagin nila ay Bapang Damon at Darang Pisi. Ang salitang bapa at dara ay salita naming mga Kapampangan na nangangahulugang tiyo at tiya. Noong mga panahon na yon, bihira lamang kung makapunta sa bayan sina lolo. Madalas ay umaasa lamang sila sa mga gulay at prutas na inaani nilang pananim sa lugar namin dito sa bundok. Hindi rin sila nakakabili ng karne sa patag o bayan dahil pahirapan talaga sa pagbaba ng bundok nun. Idagdag pa na malayo sa amin ang bayan, kaya naman kinakailangan pang maglakad ng ilang kilometro para lamang makarating doon. Maswerte ka na lang kung may kalabaw kang masasakyan papunta ron. Isang araw, nagulat na lamang sila nang makita nilang may itinatayong kubo doon sa bakanting lote na hindi gaanong kalayuan sa tinitirhan nila. Ilang araw lamang umano ang itinagal ng pagpapatayo ng bahay na yon na gawa lamang sa sawali yung dingding. Nang lumipat doon ang may-ari ng bahay, ay mas lalo silang nagulat dahil hindi ito Aita na katulad namin. Doon kasi sa lugar namin, Sir Seth, puro kami mga katutubong Aita kaya naman nagtataka kami kung bakit dito sa lugar namin sa itaas ng bundok piniling manirahan ng babaeng yon. Sa tansya umano ni Lolo noon ay nasa edad mahigit 40 na raw yon. Mistisa, payat ang pangangatawan at medyo may katangkaran. Meron itong 2 anak na binata na hindi nalalayo ang edad kina Lolo. Makalipas lamang ang ilang araw na paglipat nito roon ay nagpunta na umano ito sa bahay-bahay upang maglako ng mga paninda nito na bihira lamang makain ng mga taga ron. Ilan na rito ang mga tusino, longganisa at mga pinatuyong karne na hindi nila alam kung anong klaseng karne yon. Basta hindi umano ito tulad ng mga pangkaraniwang karne ng hayop na madalas nating katayin. Nagpakilala umano ang aling yon sa pangalang Inday Linlin. Base umano sa pananalita nito, ay halatang hindi ito taga Pampanga. Bukod kasi sa hindi ito marunong magsalita ng Pampango ay madiin din ang salita nito. Nang tanungin umano ni Darang Pisi kung taga saan ito ay hindi nito sinabi ang eksaktong lugar. Basta ang sabi lamang niya ay taga Visayas siya. Hindi na umano sila nagtanong noon dahil baka isipin pa nito na inuusisan nila yung personal na buhay niya. Naging mabenta ang paninda ni Inday dahil nga madalang lang ang may nagtitinda ng mga ganong pang-ulam, lalo pat napakalayo nga ng bayan. Maliban na nga lang kung ikaw mismo ang gagawa ng mga yon tulad ng ginagawa ni Inday. Homemade kumbaga. Kung minsan nga ay nagtataka na rin sina Lolo dahil hindi nila alam kung saan kinukuha ni Inday Linlin ang mga paninda nito gayong hindi naman nila ito nakikitang bumababa sa bundok. Ibig sabihin,
hindi siya namimili ng mga karne sa bayan. Inisip na lamang nila noon na baka yung mga anak nito yung inuutusan niyang mamimili sa palengke. Halos araw-araw, napapaubos niyang kanyang paninda. Kapag daw kasi walang pera yung taong binebentahan niya ay tumatanggap din siya ng mga gulay, prutas o bigas bilang kapalit ng kanyang paninda. Nagpapautang din siya ng mga yon kapag walang-wala talaga yung mga katutubong ino-offeran niya. Sa katunayan ay naging kaibigan pa nga raw ni na lolo yung dalawa nitong anak na lalaki. Naging barkada at kasama nila ang mga yon, ngunit sa tuwing umaga o hapon lamang sila lumalabas sa bahay. Dahil madali umano silang masilaw sa liwanag ang mga mata nila. Mabilis din mamula ang mga balat nila kapag naaarawan sila kahit pa ilang minuto lamang ang itinatagal nila sa labas. Isang araw, naisipan umano ni Lolo Boy na pumunta sa bahay ni na Inday para puntahan yung dalawa nitong anak. Nais umano ni na Lolo noon na yayain sila na maligo at magpiknik sa ilog. Pagkarating niya sa bahay ng mga yon, ay may naamoy siyang mabahong amoy na tila ba nabubulok na karne. Hindi pa umano siya nakakalapit sa bahay ay sinalubong na siya ni Inday. Magtatanghali na noon kaya naman balot na balot itong si Inday. Kagad siya nitong tinanong kung bakit napunta siya sa bahay nila. Kagad naman sinabi ni Lolo Boy ang pakay niya. Kumbaga, ipinagpaalam niya yung dalawa nitong anak. Nagulat pa siya nang biglang magtaas ng boses ang kausap. Medyo nanlisik din yung mga mata nito. Sabay sabing hindi umano pwedeng lumabas ang mga anak niya. Gawa ng mainit. Kung gusto raw nila itong yayain ay sa ibang araw na lamang o di kay kapag hapon na at lubog na ang araw. Matapos sabihin yun ni Aling Inday ay tumalikod na ito at naglakad pabalik sa bahay. Habang naglalakad dumano ito papalayo sa kanya, ay doon na niya napansin na wala itong anino. Napayuko pa raw noon si Lolo para tingnan yung kanyang mismong anino. Kita naman yung anino niya pati na rin yung anino ng mga puno at iba pang bagay na nasa paligid nila. Muli niyang ibinalik ang paningin kay Aling Inday. Napailing na lamang siya nang makitang wala talaga itong anino, Sir Seth. Kahit saang anggulo niya umano ito tingnan, sadyang wala talaga. Habang papauwi umano si Lolo noon ay sadyang gumugulo sa isip niya si Aling Inday. Una, yung naging kakaibang reaksyon nito ng oras na yon. Pangalawa, iniisip niya kung bakit bawal na bawal maarawan ang pamilyang yon. At ang panghuli, kung paanong nangyaring wala itong anino. Hindi umano akalain ni Lolo Boy na may tao palang walang anino. Ng mga panahong yun, wala naman itong idea tungkol sa mga aswang eh. Ang tanging alam niya ay mga nakakatakot na nilalang ang mga yon dahil kumakain sila ng mga karne ng tao. Bukod doon, wala na siyang alam. Ni hindi niya alam kung paano matutukoy na aswang ang nasa harapan niya. Sa kanyang paglalakad, lahat ng taong nadadaanan niya ay tinitingnan niya kung may mga anino ang mga ito. Lahat naman ay meron kaya naman pilit na lang niyang kinumbinsi ang sarili na baka namamalikmata lamang siya sa nakita niya. Makalipas ang ilang araw, bigla na lamang dumating sa lugar nila yung kapitan sa kanilang barangay. Nagpatawag ito ng maikling pagtitipon sa lahat ng mga katribo namin at sa lahat ng mga nakatira doon sa bundok. Bihira lang pumunta roon ang kapitan dahil medyo malayo ang bahay nito dahil sa kapatagan nito nakatira, malapit sa bayan. Nagulat sila nang i-anunsyo ng kapitan na may mga nawawalang tao sa kanilang barangay.
Karamihan ay mga bata umano na nasa edad 7 hanggang 12. Ayon sa kanya, ay may iilang residente sa kanilang barangay ang nag-ulat na may nakita silang pagala-galang aswang na madalas sumalakay tuwing kabilugan ng buwan. May isang araw na nakasaksi ng pagpapalit anyo ng mga yon. Madilim umano ang lugar at nakatalikod yung aswang nang magpalit ito ng anyo. Kaya naman hindi sila nito namukhaan. Basta ang nakita niya ay naging ibong mandaragit ng mga yon. Tinubuan umano sila ng pakpak at mahahabang kuko. Kaya daw pala nagpunta roon ng kapitan para magbigay ng babala sa kanyang mga nasasakupan. Sinabihan niya ang mga yon na magdoble ingat. Kung maaari ay maghanda ang bawat pamilya ng mga matutulis na buho, tansong patalim, buntot ng pagi at iba pang mga bagay na maaaring pangontra sa mga aswang. Lumingali nga sina Lolo Boy at Lolo Kaloy dahil nagbabaka sakali sila na makita nila roon sina Bon at Ben, ang dalawang anak ni Inday. Pero kung saan man sila tumingin ay hindi nila makita ang pamilya ng mga tinatawag nilang unat. Unat po ang tawag namin mga Aita sa mga taong hindi namin katulad. Yung mga taong unat, yung mga tuwid yung buhok at mas mapuputi. Tulad nga ni na Inday Linlin at mga anak nito. Tanging sila lamang ang hindi dumalo sa pagpupulong na yon. Naisip na lamang nila na baka tulog ang mga yon. Kung minsan kasi ay maaga pa lang ay natutulog na mga ito. Ginagawa kasi nilang umaga ang gabi at ang gabi ay siyang kanilang umaga. Nalaman nila yon dahil kay Ben. Ito mismo ang nagsabi sa kanila na hindi sila halos natutulog tuwing gabi dahil abala sila sa pagkuha at pagkatay ng mga karne. Nakakailanganin nila sa paninda ng kanilang nanay. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay ay saka naman nila narinig ang boses ni Aling Inday. Isinisigaw nito yung pangalan ng mga paninda niya at nag-aalok ito sa bawat bahay. Gaya ng dati, nakadamit ito ng mahaba. Nakatalukbong siya ng tela kung saan tanging mga mata lamang niya ang nakalitaw. Nang makarating ito kina Lolo ay kaagad niyang hinanap si Darang Pisi at Bapang Damon para alukin ng kanyang paninda. Habang nakatalikod ito at nakikiusap sa tiyuhin at yahin nila. Muli siyang pinagmasdan ni Lolo Boy. Doon, malinaw niyang nakita na wala talaga itong anino samantalang yung mga kausap niya naman, meron. Hindi na siya nakatiis. Tinawag na niya si Lolo Kaloy para ipakita na walang anino ang tinderang nasa tapat ng bahay nila. Maging si Lolo Kaloy ay nagulat at nagtaka. Sa tanang buhay niya umano ay doon lamang siya nakakita ng taong walang anino nun. Hindi sila mapakali kaya naman isang araw nagkayaan silang pumunta sa bahay nito para kausapin sina Bon at Ben. Nais kasi nilang tingnan kung wala rin ba silang anino katulad ng kanilang nanay Inday. Nang makarating na nga sila roon ay kagad nilang tinawag ang dalawang kaibigan. Kagad din namang lumabas sa bahay ang magkapatid na parehong nakatalukbong ng tuwalya. Kunwari ay kinumusta nila ang mga yon pero pareho silang nakatingin sa ibaba. Noon din ay nakumpirma nila na pareho ring mga walang anino sina Bon at Ben. Matapos ang kamustahan ay kaagad na rin nagpaalam paalis sina Lolo. Yun ay dahil hindi nila matagalan yung mabahong amoy na nanggagaling mismo sa bahay ng mga yon. Ganon na ganon din yung amoy na naaamoy noon ni Lolo Boy nang magpunta siya sa malapit sa bahay na yon. Magkahalong lansa at amoy ng patay na daga. Ganun na ganun naman ang amoy, Sir Seth.
Nang makauwi sina lolo sa bahay nila ay kaagad nilang sinabihan ng kanilang tiyo at tiya tungkol sa kakaibang bagay na kanilang nasaksihan. Bagay na ikinagulat naman ng dalawa. Kinabukasan, nang muling magtinda si Aling Inday sa kanilang bahay ay napatotohanan nga ni Bapang Damon at Darang Pisi ang sinabi ni lolo. Nagkatinginan pa silang dalawa noon pagkatapos ay sabay nilang nasabi na hindi umano pangkaraniwang tao ang manlalakong yon. Pati na rin ang mga anak nito. Kung hindi raw sila nagkakamali, ay may lahing aswang ang mga yon. Para makasiguro sa kanilang hinala, ay palihim nilang minanmanan ng tinderang hindi umano'y walang anino. Sa tagal na nitong nagtitinda sa kanila, ay doon pa lamang nila napansin na wala itong anino. Siguro dahil wala naman sa isip nila noon na tingnan ang anino nito. Nang sumapit na ang takip silim, naghanda na rin sina lolo at ang tiyuhin nila. Nais nilang alamin kung talaga bang pamilya ni Inday ang mga aswang na nanalasa sa kanilang barangay. Nagsuot sila ng kulay itim na damit para madali silang makapagtago sa dilim. Kanya-kanyang dala rin sila ng mahabang itak na nakasukbit sa kanilang bewang. May nahiram din silang buntot ng pagi sa lolo ni Bapang Damon at ilan pang mga gamit na maaaring pangontra sa mga aswang na ito. Nang tuluyan ng dumilim ang paligid, ay maingat na nilang tinungo ang bahay ng tendera. Nagtago sila sa pinakamalapit na puno sa bahay na yon. Umakyat sila ron, tahimik na nagmasid. Mga pasado 8:00 daw ng gabi nang makita nilang lumabas sa bahay ang magkapatid na yon. Lumingalinga muna ang mga yon sa paligid bago nagtungo sa gawing damuhan. Ang mga susunod na nangyari ay labis na ikinagulat ni lolo. Kitang-kita nila ang unti-unting pagpapalit anyo ni Bon at Ben. Kung paanong sumulpot ang dalawang naglalakihang pakpak sa kanilang likuran. At ang maitim at makintab na balahibong katulad ng sauwak. Nagmistulang dambuhalang ibon sila na may malalaki at mahahabang tuka. Nang lumipad ang mga ito ay naging mas kapansin-pansin ang malapad at malaki nilang talampakan kung saan humaba rin ang daliri nila sa paa at nagmistulang malalaking daliri sa kamay ang mga paa ng mga ito na siyang ginagamit nilang pandagit sa kanilang mga biktima. Nang tuluyan ng makalayo ang mga ibong mandaragit, ay bumaba na sa puno sina lolo. Dahan-dahan nilang nilapitan ang bahay ni Inday. Pumwesto sila sa bandang likuran kung saan yung kusina. Dahil gawa lang sa mata-matang kawayan ng dingding ay madali silang nakagawa ng butas na kasinlaki ng barya na siyang pinagsilipan nila sa mga nangyayari sa loob nun. Si Bapang Damon ang unang sumilip doon, kung saan siya rin ang unang nagimbal sa mga nakita sa loob. Si Aling Inday ay abala sa paggiling ng karne na siyang marahil gagawin nitong longganisa. Pero hindi pang karaniwang karne ang ginigiling nito, kundi karne ng tao. Hawak-hawak nito ang matabang binti ng bata na siyang kinukuhanan niya ng laman at inilalagay sa kanyang gilingang gawa sa bakal. Sa paligid ng kusina ay may mga nakakalat na laman loob. Na mga oras na umaalingasaw sa paligid ang amoy ng sariwang dugo. Tila nakaramdam umano ng panginginig ng tuhod si Bapang Damon. Pakiramdam niya ay bigla siyang nanghina dahil sa gulat na may kahalong takot na nararamdaman niya noon. Nang sinalolo na ang sumilip ng butas, labis din silang nagulat at natakot. Saglit pa umano silang hindi nakagalaw noon dahil
hindi sila halos makapaniwala sa mga bagay na nasaksihan nila. Nakita pa umano nila na kinamay-kamay pa ni Aling Inday yung karne ng tao na lumalabas mula sa gilingan. Ni hindi umano niya ito hinugasan, bagkos ay tinimplahan na niya ito ng mga pampalasa. Matapos nun, inilagay niya ito sa balat ng pinatuyong bituka ng tao. Tinali-talian katulad ng isang longganisa. Humiwa ito ng manipis na bahagi na marahil ay gagamitin niya sa paggawa ng tosino. Yung tapang at lakas ng loob na baon nila nang magpunta sila ron ay naglaho sa isang iglap. Imbis na sugurin umano nila yung aswang ay natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na tumatakbo na papalayo sa bahay ni Inday. Nawala na sa isip nila ang dala nilang mga tabak at mga pangontra. Tila na blanko na umano sila noon, at ang tanging nasa isip nila ay kung paano makakauwi ng mabilis sa bahay. Laking pasasalamat nila nang nakauwi sila ng ligtas. Kagad silang sinalubong ni Darang Pisi. Nagtanong ito tungkol sa lakad nila. Halos mautal-utal pa raw sila habang ikinikwento nila ang tungkol sa kanilang nakita. Hindi umano makapaniwala si Darang Pisi na lahat pala ng paninda nito ay karne ng tao. Ang ibig sabihin, halos lahat sila na bumibili rito ay nakakain na rin ng karne ng tao. Kinabukasan ay minabuti nilang sadyain ang bahay ng kapitan. Sinabi nila ang lahat ng kanilang nakita. Hindi naman ito nagdalawang isip na punta ng bahay na Inday. Nagsama pa siya ng mga tanod noon. Pero nang makarating sila sa bahay ay wala na roon ng mag-anak. Na tila ba natunugan nila na papunta sa kanila ang mga kinauukulan. Tanging ang gilingan lamang na nababahiran ng mga natuyong dugo at ang ilang pirasong parte ng katawan ng tao ang nakita nila ron. Kailanman ay hindi na nila muling nakita sina Inday at mga anak nito. Magmula noon, yung mga aita na nakatira sa bundok ay hindi na masyadong namimili ng karne dahil ayaw na nilang maulit pa yung ginawa sa kanila ng tinderang walang anino.